Magandang umaga mga bata. Maaari ba kayong tumayo at tayo manalangin? Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, bigyan niyo po kami ng pangunawa at katalinuhan upang maintindihan namin ang aming aralin sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo ay maaari niyo bang pulutin ang mga kalat sa ilalim ng inyong mga upuan? Muli, magandang umaga mga bata. Ngayon, maaari ko bang malaman kung sino ang lumiban sa ating klase? Wala ba? Mabuti naman kung ganon. Bago tayo dumako sa ating tatalakayin ngayon, ay dumako muna tayo sa ating tinalakay kahapon. Ano ulit ang ating tinalakay kahapon mga bata? Jenny. Tama, patungkol sa panitikan. Ngayon mga bata, ibigay nyo nga ang mga iba't ibang uri ng panitikan. Shaira? Tama, ang mga iba't ibang uri ng panitikan ay alamat, maikling kwento, pabula, at epiko. Mahusay mga bata, talagang may natutunan kayo sa ating tinalakay kahapon. Ngayon mga bata, may papakita akong larawan sa inyo. Ano ang napapansin nyo sa larawan na ito? Esme? Tama, isang papel at ballpen. Sa tingin nyo, saan ba ginagamit ang papel at ballpen? Jenny? Tama. Ang papel ay ginagamit natin upang pagsulatan at ang ballpen naman ay ginagamit natin panulat. Alam nyo ba mga bata ay may nabuo o nagawa na kwento patungkol sa papel at ballpen? Hindi. Ngayon, ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa alamat ng papel at ballpen. Bago tayo dumako sa ating tatalakayin na kwento ay papakita ko muna ang mga mahihirap na salita na matatagpuan natin sa ating tatalakayin na kwento. Upang sa ganon ay mas mapadali o mas maintindihan nyo ng mabuti kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. At ito ang tagapagtala, kasunduan, kasakiman, at panlilinlang. Ngayon, sino ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng tagapagtala? Wala ba? Ang tagapagtala ay isang taong nagsusulat o nagre-record ng mga impormasyon, pangyayari o datos. Naintindihan na ba kung ano ang ibig sabihin ng tagapagtala mga bata? Mabuti naman kung ganon. At ang kasunduan naman ay pinagkaisang desisyon o usapan ng dalawa o higit pang mga tao. Ngayon mga bata, gamitin nyo nga sa pangusap ang salitang kasunduan. JM. Mahusay. At ang ibig sabihin naman ng kasakiman ay labis na pagnanais sa yaman, pera o bagay kahit hindi na tama. Sa tingin nyo, ang kasakiman ba ay mabuting gawain? Hindi. Dahil ang kasakiman ay nagdudulot ng away at panlilinlang. At ang panghuli ay ang panlilinlang. Ang panlilinlang ay panluloko o panlalamang sa kapwa gamit ang kasinungalingan. Bakit kaya masamang manlinlang ng ibang tao? Tama, dahil ito ay masamang gawain. Ngayon, sisimulan na natin ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang alamat ng papel at ballpen. Alamat ng papel at ballpen. Noong unang panahon, sina Belly at Pilo
ay mga tagapagtala ng kasaysayan ng kaharian. Si Belly ang sumusulat ng mga batas at kasunduan, habang si Pilon naman ang nagbibigay buhay sa mga salita sa pamamagitan ng perma at pahintulot. Malaki ang tiwala ng hari sa kanila sapagkat ang bawat isinusulat nila ay nagiging batas at katotohanan. Ngunit sa paglipas ng panahon, nanaig ang kasikman sa kanilang puso. Si Belly ay nagsimulang magsulat ng hindi buong katotohanan upang iligtas ang mga makapangyarihan. Si Pilo naman ay pumirma at nagpapatibay ng mga kasulatan kahit alam niyang mali ang nilalaman nito. Dahil dito, maraming taong nawalan ng lupa, dangal at katarungan. Umakyat sa langit ang daing ng bayan. Bumaba ang bathala at tinarap sina Belly at Pilo. Ang salita at sulat ay sandigan ng katotohanan, wika niya. Ngunit ginawa niyo itong sandata ng panlilinlang. Bilang parusa, nubad sa kanila ang pagiging tao. Si Belly ay naging papel at manatiling tahimik. Tatanggap ng anumang isulat, ngunit madaling masira kapag inabuso. Si Pilo ay naging ballpen na may makapangyarihang mag-iwan ng bakas, ngunit walang sariling pasya kung ano ang isusulat. Magmula noon, ang papel at ballpen ay laging magkasama. Paalala na ang kapangyarihan ng salita ay nakasalalay sa kamay ng gumagamit nito. Aral: ang kasinungalingang naisulat ay mas mahirap burahin kaysa salitang binigkas. Nasiyahan ba kayo sa ating tinalakay na kwento, mga bata? Opo. Kung ganon, may itatanong ako sa inyo. Sino-sino ang mga tauhan na nabanggit sa kwento? Lenny? Tama. Sila, Belly, Pilo, mamamayan, hari at bathala. Saan naman naganap ang pangyayari sa kwento? Shaira? Tama, sa kaharian. Bakit mahalagang maging tapat tayo sa ating kapwa-tao? JM? Magaling! Dapat maging tapat tayo sa anumang oras at hamon ng ating buhay sapagkat ang katapatan ay nagbibigay sa atin ng kagandahan asal at ito ang ating sandata upang umangat tayo sa ating buhay. Naintindihan nyo ba, mga bata? Ngayon, mga bata, may natutunan ba kayo sa ating tinalakay ngayon? Meron? Mabuti naman kung ganon. Dahil dyan, may tanong ako sa inyo upang malaman ko kung talagang may natutunan kayo sa araw na ito. Rainiel, ano ang ating tinalakay ngayon? Tama, patungkol sa alamat ng papel at ballpen. Esme, ano ang mga pangalan ng tauhan sa alamat ng ballpen at papel? Tama, sina Belly, Pilo, mamamayan, hari at bathala. Gemaline, bakit pinarusahan si Belly at Pilo? Tama, dahil sa kanilang kasakiman. Jenny, ano ang napulot mong aral sa ating tinalakay na kwento? Tama. Dapat tayo ay maging tapat sa lahat ng mga bagay dahil ang katapatan ay nakukuha natin ng buong tiwala ng mga kapwa natin. At huwag maging sakim dahil ito ay hindi magandang
gawain. Naintindihan nyo ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. Dahil talagang may natutunan kayo sa araw na ito, bigyan nga ninyo ng ang inyong sarili ng 5 palakpak. Ngayon, may papagawa akong aktibidad sa inyo. Hatiin ko sa 2 grupo ang ating klase at ito na ang magiging unang grupo at pangalawang grupo. Ang gagawin nyo lamang ay guguhit kayo ng poster slogan na patungkol sa ating tinalakay ngayon. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang gawin ito. Maaari nyo nang simulan mga bata. Dapat kayo ay magtulungan upang mas mapabilis ang inyong gawain. Tapos nyo na ba mga bata? Hindi pa? Tapos nyo na ba mga bata? Kung ganon, ipasa nyo paharap ang inyong mga ginawang poster slogan. At aking ipapakita kung ito ba ay maganda. Tingnan nga natin ang ginawa ng unang grupo. Ang slogan na kanilang isinulat ay, isulat ang katotohanan, iwasan ang panlilinlang. Ang salita ay may kapangyarihan, gamitin ito para sa kabutihan, hindi sa kasinungalingan. Maaari ba nating bigyan ng 5 palakpak ang unang grupo? At ang ikalawang grupo naman, ito ang kanilang iginuhit at basahin natin ang slogan na kanilang isinulat. Ang katarungan ay nagsisimula sa tapat na panulat. Huwag hayaang manaig ang kasakiman, paglaban ang dangal at katotohanan sa bawat isinulat. Bigyan nga natin ng 5 palakpak ang group 2. Magaling mga bata dahil may natutunan kayo talaga sa araw na ito. Ngayon mga bata, may maikli tayong pagsusulit ngayon. Bago niyan sagutan ang pagsusulit na iyan, ay basahin ko muna ang panuto. Sagutin ang mga tanong ng tama at isulat ang inyong sagot bago ang bilang. Maaari nyo nang simulan mga bata. Tapos nyo na ba mga bata? Hindi pa?